Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Halian, simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Lahat natin pinagbubuti ang ating buhay pananampalataya sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa aral ng mabuting balitang tayo natitipon ngayon sa misa upang lang natin pagtibayin ang pananampalataya na bibigay sa atin ugnayang buhay sa isa't isa at sa ating Panginoong Diyos. Kaya upang tayo maging marapat na gumanap sa walang pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo na may tutubo sa sanglibutan. Ang karigtan ng kanyang pagsilang ay mahintay nawa ng may pananabik at kagalakan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila, inyong ibalita sa bayang Jerusalem, na inahango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghahanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon, at makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak na sa parang.
Nalalanta ang damo at ang bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipan ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol. Yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at pagpapatubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikha na sa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay papupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Nasa salo pa rin tayo ng Adviento bilang paghahanda natin sa pagdating ng Kapaskuhan o pagdating ng wakas ng sandaigdigan. Ika nga o sa pagbabalik muli ng ating Panginoon Kristo, second coming of our Lord Jesus Christ, na lahat ay naghahanda. May paghahandang tunay. Paghanda ng ating sarili kung sakali magdumating na iyon, ay nakahanda tayo at alam natin kung ano ang ating ginagawa, ano ating hinihintay, ano ang pamamaraan para gawin natin ang mga bagay nito upang ang kadakilaan ng Diyos sa pagdating niya ay tunay na sa puso't isipan natin, na sa pang-araw-araw nating buhay, sa ugnayang buhay natin sa isa't isa. Ito ang ating mabuting balita at nilalaman ng talinghaga ng ating Panginoon Kristo tungkol sa nawawalang tupa. Kung magbigay ng ating Panginoon Kristo na isang kasaysayan, na isang istorya, kung ang isang tao ay may 100 tupa, na nawala ang isa, hindi ba iiwan niya yung 99 at pilit niyang hahanapin yung isang nawawala? At kapag natagpuan, anong laking kagalakan ang nasa kanyang puso't isipan sapagkat nabalik na ang nawawalang kahit na kaisa-isang tupa upang maibalik sa kawan ng 100 tupa. Ito'y kasaysayan ng mga tao sa Israel noon, ng mga Hudyo, sapagkat sila nangangalaga sa mga tupang pinangangalagaan nila o kaya inuupahan sila para mangalaga sa mga tupa. Kaya ibig sabihin, kung ito'y nawala, kargo ng mamahala ito, sasagutin niya ito, sapagkat bilang na may-ari ng tupang mayayaman na sila ang may-ari ng tupa, at kapag ito'y sa gabi na, kapag ito'y pumunta na sa kanilang tahanan, ay bibilangin ng may-ari kung tama. Ito'y napakalaking disgrasya do sa tagapastol upang sabihin hindi ka dapat magpastol sapat nawawala ang tupa na hindi ko man lamang hinanap kung saan naroon o maibalik. Kaya nakabitin ang kanyang pagtatrabaho, mawala na siya ng sweldo. Yun ang katotohanan nito. Hindi ang nagpapastol naman, hindi yung may-ari ng tupa Kaya ibig sabihin, pinapaalagaan niya ang pagpapastol ng tupa nito sa ibang tao na kanyang inuupahan. Ano na ngayon magiging kredibilidad niya kapag maraming nangyari at nawala, kahit na isang tupa nawala, ito isang napakalaking pananagutan. He is answerable to the loss of even one, to the owner of the shepherd. Yan. Itong background na kinuha ng ating Panginoon Kristo sa ating mabuting balita ngayon ay tinas niya ang elemento nito sa diwa ng ating buhay pananampalataya na ipinahayag tungkol sa pagpapahalaga ng Diyos sa buhay natin. Yung kaunahan nating masasambit. God cares for our lives. God cares for all of us. Even though that we are sinners, even though that we do not accept Jesus, by the way, ibig sabihin, naroon pa rin ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay natin. May angking dignidad, may angking karapatang para mabuhay na pinagkaloob ng Diyos. Ibig sabihin, God is respecting the way of our lives, but above everything else, He cares. Kaya, hanggang saan itong pangangalaga ng Diyos sa buhay ng nating kanyang mga pangunahing nilalang. Tayong pangunahing nilalang ng Diyos sa lahat ng kanyang sangnilikha, tayo ang pangunahin upang sabihin, ang lahat ng nilikang yan ay para sa mga taong aking ililikain at pangangalagaan upang sa gayon ay mabigyang halaga nila ang buhay nila at sila'y maging daan sa marami pang iba pang pagpapala ng Diyos para sa kanilang kapwa. Kaya ang Diyos ay narito para ipahayag ang kanyang dayunin sa tao upang ang dangal ng tao ay manatili at upang pagkalooban ng Diyos ng lahat ng pagpapala ang mga tao upang sabihin, mahal tayo ng Diyos.
God is love and love is God. Ika nga sa mga pahayag ni San Juan sa kanyang mabuting balita. So God cares for all His creation, and above everything else, God cares for our humanity. Tayong mga tao na niliuna talagang pangunahing nilikha ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, kung ganito ang pagmamahal, how are you going to illustrate that? Heto sa ating mabuting balita. Paano mo ngayon mailalarawan na talagang ang Diyos ay may patunay na pagkalinga sa sangnilika, lalong-lalo na sa pinakamataas niyang sangnilika, ang mga tao. Heto, nabigay siya ng isang talingaga. Di ba? Kung sa bagay, kung misyam na po siya, talagang dadami pa yun kahit na mawala isa. At siyempre, hindi na ito asikasuhin. Total, sabihin niya, ang dami pa naman natitira, siyam na po at siyam. At hindi ba niyo alam, kalahati nito ay nagdadalang tupa? O di dadami, bukas may mga anak pa, makalawa, mga anak pa. Mawala man isa, okay lamang. Pero hindi ganyan ang pahayag ng mabuting balita sa talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat may nilalayon ang Diyos sa kanyang pahayag na ito. Si Kristo ay meron siyang ibig iparating sa mga alagad niya. Na sa bandang huli, makikita natin kung ano pinapakay talaga ni Kristo sa paglalahad nitong talinghagang ito. Sapagkat God cares even to the least, the last, and the way of and the scenario of our lives, naroon ang kanyang pagkalinga para sa kapakanan ng mga tao, para sa malalong makahulugang at makabuluhang buhay na gagawin at papahayag ng mga tao. Kaya dinaan niya ito sa ganitong talinghaga, sa ganitong kasaysayan o kwento. Pag nawala isa, ano gagawin? 99 na yun natitira, ano gagawin? Siyempre, hahanapin sapagkat ito'y under his obligation. Obligasyon ito ng tagapaghalaga. Lagot siya sa may-ari kapag maraming nadisgrasya o kahit na isa na mawala. Kaya dapat ay ibalik. Pero tinaas na ating Jesucristo sa pamamagitan ng ating buhay pananampalataya at ang dakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang pinahayag o ginagawa sa kapakanan ng mga tao. Kaya hahanapin. Ito palang mga tupang ito kapag sila'y nahintakutan sapagkat may mga lobo at may mga gumagawa ng pagkatakot nila, napaparalyze sila. Hindi na sila makatatakbo para umiwas doon sa mga asong gubat o sino mo humahabol sa kanila. Kaya nakita natin sa may stampita sa larawan, si Jesucristo ay may karga-kargang tupa sa kanyang balikat. Sapagkat paralyzed na ito, wala na siyang lakas sapagkat natatakot itong tupa na ito na sumagupa sa kanya ang isang kaaway. Kaya madali na siyang makukuha ng masisilo ng kaaway. Kaya kapag hinanap ito, upang sabihin sa sulok lamang, tagang hahanapin ito sa mansulok ng kaburulan na naroon ng tupa na takot sa gustong patayin siya o harangin siya. Kaya pag natagpuan, ipapasan nito sa kanyang balikat hanggang sa maging mapayapa na itong tupa na ito at pwede siyang maglakad, kahalubilo niya ang kanyang mga kapwa tupa. Ganun yun. Kaya ang mga tupa na nakita natin sa larawan na nasa sa balikat ng ating Jesucristo, nasa balikat ito ng mga tagapag-alaga. Upang sabihin, tayo'y mga tupa ng Diyos. Upang tayo pangalagaan niya, upang wala sino man ang mawala sa pasalarangan ng pananampalataya, pagkatapos ng buhay sa bandang lupa ay naghihintay naman ang buhay sa kabila. Naibig ng Diyos na kung ano yung nilikha niya ay babalik sa sangnilikha upang sabihin, pagdating ng panahon, tayong lahat walang mawawala, tayo mapapabilang sa mga tupa o sa mga angkan ng Diyos na kanyang nilikha.
Kaya ibig sabihin, naroon pa rin yung ating pong pakikisa at kahilingan na meron tayong pagpapalang makakamit sa Diyos, sa panang-ibig ng Diyos, tayo patuloy pa rin sama-sama at hindi tayo mawawala sa pagkawaldas ng buhay na ito ng mundo. Kaya ganun ba? Pero sa bandang huli, pinapahayag kay malalim itong ating talinghagang ito. Sasabihin, ang kalooban ng Amang nasa langit na mapahamak, hindi kalooban ng Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Yung salitang maliliit, yun ang inugnay ng mga alagad sa kanilang paniniwala, sa kanilang malalim na pag-iisip, pag nilay-nilay tungkol sa puso't kalooban ni Kristo. Ang binabanggit ni Kristo, sinimulan ito sa kwento ng tupa. Pero ang kanyang pinupuntirya, kanyang tinutukoy dito, ang taong mga mahihirap, mga may karamdaman, may kapansanan, walang masilungan, walang maramtan. Mga tao sa bilangguan, lahat ng iyan ay maliliit para sa tingin ng tao. Sa tingin din ni Kristo, kanyang inuugnay ito, kanyang ipinapahayag ito. Pero, ibig sabihin, sino ang kakalinga sa mga maliliit na taong ito? Kaya ito yung sasabihin na sila ba'y talagang parang mga taong nawawala sa daigdig na ito, na wala malamang kumakalinga, wala malamang pumapatnubay, wala malamang nagmamalasakit para sa kanila? Kaya itong maliliit na ito na inugnay nila sa kanilang pagnilay-nilay sa pagpapakasakit, kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Pagsabihin, ito ang buhay ni Kristo noon. Ang kanyang puso't kalooban ay nakapanig sa mga maliliit na tao. Maliliit, hindi ibang pandak. Mga taong kapuspalad, taong mahirap, may karamdaman, may kapansanan, walang maramtan, walang makain, walang mainom, at mga taong ito. Kaya doon nila sinabi, ang taong maliliit na ito ay ganito ang kanilang pahayag, sapagkat wala na silang inaasahan kundi ang Diyos. Sa tanasan ng kanilang kahirapan, hindi sila napapadala kung ano yung binibigay na tukso ng lipunan, kung hindi, manatili sila nakapanig sa Diyos upang sabihin, ang buhay nila ay hindi mawala sa pagkapanalig nila sa Diyos. O nga sila'y maliit sa tingin ng kapwa, pero kaming malalaki at may karangalan sa paningin naman ng Diyos. Kaya sasabihin ng mga alagad, ito ang gusto ni Kristo mangyari. Itaas natin ang pedestal ng kalalagayan ng mga mahihirap. Sapagkat ang puso't kalooban ni Kristo sa panig nila, kaya ito rin ang gagawin natin upang ang simbahang tinatag ni Kristo ay simbahang para sa mga mahirap, tungkol sa mahirap, at ang pagtugon ng mga tao sa pagkalinga sa kanila. Sapagkat ito rin ang ginawa ni Kristo sa tanang kanyang buhay. May malasakit siya sa mga taong maliliit ang tingin ng mga tao sa lipunan, pero sasabihin ng mga alagad, maliit man sila sa paningin ng tao, dakila sila sa paningin ng Diyos, sapagkat alam ng Diyos, sa kabila ng kanilang kahirapan, wala na silang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya tayo'y maliliit upang sabihin na tayo inaasahan kundi ang Diyos, kundi ang pagpapala ng Diyos ay mapasa ating lahat ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kabanalig, halina't tayo sa Diyos sa lumang hanggang pagpapala na ibig nating makamit at patnubay, at syempre tayo nabibilang na tayo umaasa sa Diyos. Nababatid natin ang ating pagkalinga sa patayo'y mga tupa ng Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang nakasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Tuningin kami mga tupa na kailangang pastulan. Bigyan mo po kami ng pamamaraan para magandang buhay na itinalaga mo para sa amin, O Ama. Sa marami naming pagdulog na indong tuningang nakalaan ka sa lahat na katugunan o kasagutan sa lahat na aming mga nilalayon. Kami mga tupang nangailangan ng iyong pagpapastolo, Ama, pagkaloob mo ng lahat ng kalakasan sa pagsagupa namin sa iba't ibang uri ng hirap at pasakit ng buhay upang nakita namin ang nilalandas na inilalaan mo para sa amin. Digin mo nawa itong lahat ng aming mga kahilingan ngayon pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihandog sa'yo. Ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinalay namin sa iyon tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos ang mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tuningan tayo mga pastol na pinangangalagaan upang lahat ng pagkalinga ng Diyos ay mapasa atin upang ang pagpapalay magamit natin sa puputuloy nating paglilingkuran sa isa at tunay na papahayag ng aral ng mabuting balita. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob na nakapipay na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat
at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa pagtangkilik ng Amang sa langit, tuyo na tunay tayong sa kanyang pastulan. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, panalangin. At sa hundi, ito ang magbibindisyon muli sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain.
Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga mananghinaan sa kanilang pananampalataya, ang manakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay at ng mga may matitinding suliraning taglay at pinagdara ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawan rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
manum de cielo, prestatisti eis. Omne declamentum in sia bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kanisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,